Natagpuan ni Kenny si Sarah sa basement ng simbahan at sinumbong niya ito kay Boyd. Nagulat siya dahil alam ito ni Boyd at dahil dito nagtalo sila at nanghina si Boyd. Dinala si Boyd sa klinik at nang tinanong siya tungkol sa kanyang mga sugat pero sinabi niyang dahil lang ito sa mga puno sa kabubatan. Si Jim naman ay sinabi kay Tabitha ang mga nangyari na baka mayroon ngang nanonood sa kanila at kinokontrol ang lahat ng mga nilalang. Sinabi niya din ito kay Donna pero sinabi ni Donna na manahimik na lamang sila dahil kung totoo ngang may nakikinig sa kanila nanganganib ang kanilang mga buhay. Habang nag-uusap sila, bigla naman nilang napansin ang lalaki sa bus na nagwawala dahil kinuha daw ang kanyang gamit at gusto niyang mabalik ito sa kanya. Dahil dito nagalit si Donna at dinala siya sa bus. Sinabi niya ditong manatili na lang ito sa bus at good luck na lang sa kanyang pananatili doon tuwing gabi, at umalis na siya. Si Kenny naman ay pinipilit na intindihin si Sarah at kinakausap ito para magpaliwanag ngunit nagulat siya sa pinagtapat nito. Dahil dito nagalit siya kay Sarah at hiniling kay Boyd na dapat ilagay sa box si Sarah dahil sa mga kasalanang mga ginawa nito sa mga tao sa bayan. Nagalit din siya kay Boyd dahil hindi niya inakalang alam pala ito ni Boyd pero pilit pa rin itong pinagtatanggol si Sarah. Nang gabing yun, may mga kumakatok sa bus at nang tingnan ito ng lalaki, nakita niya ang mga nilalang na nakatingin sa kanya sa labas. Nang bubuksan na sana niya ang pinto, hindi niya itinuloy dahil natakot siyang kainin ng mga ito. Kaya wala siyang nagawa kung hindi magalit na lang sa mga ito. Samantala, nalaman na din ni Tabitha at Jim na nasa bayan na si Sarah kaya sinugod nila ito at sinabi kay Boyd na dapat ilagay sa box si Sarah. Pumunta naman si Sarah sa diner at kinuha ang gamit ng kanyang kapatid. Nakita siya ni Kenny at sinabihan siya na wag magpapakita sa nanay niya dahil sa ginawa nito. Tiningnan din siya ng mga tao doon nang may galit. Si Tabitha naman ay pumunta ng kagubatan kung saan sila lumabas ni Victor ng gabing nakita niya ang bata sa lungga. Doon may nakita na naman siyang mga bata at pilit siyang hinahawakan habang sinasabi ang mga katagang angkowe. Natakot siya at nagsisigaw. Nang tingnan niya ulit ay nawala ang mga ito. Nagkita sila doon ni Jade at nang tanungin niya ito kung nakita nito ang mga bata ay sinabi nitong hindi. Samantala, sinabi naman ni Jim kay Boyd na hindi siya galit kay Sarah kundi naawa siya dito. Sinabi niya din na may narinig siyang boses sa radyo at hula niya ay may mga taong nakikinig sa kanila. Ang lalaki sa bus naman ay inayos ito at ginawang sariling bahay. Samantala, mula nang dumating si Boyd mula sa kabubatan, ay palagi na siyang may nakikitang balerinang sumasayaw at may lumalabas na insekto sa bibig ngunit siya lamang ang nakakakita nito. Pilit na sinasabi ni Boyd kay Kenny na may mga gumagapang nauod sa kanyang braso, ngunit hindi siya pinapaniwalaan ni Kenny. Hindi din nito nakikita ang babaeng sumasayaw kaya inakala nitong nababaliw lang si Boyd. Ang mga tao sa Colony House naman ay nababahala na dahil kumukonti na lamang ang kanilang supply ng pagkain dahil sa mga nadagdag na tao mula sa bus. Nang gabing yun, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa Colony House at hindi sinasadyang nasagwa si Ellis. Dahil dito dinala nila ito sa klinik. Naroon din sa klinik ng gabing yun sina Boyd at dahil maubusan na ng dugo si Ellis ay kailangan siyang salinan ng dugo. Doon ay nakita na nila ang matagal nang sinasabi ni Boyd na mga uod na naglalakbay sa kanyang braso. Sinabi ni Kenny na ibigay ito sa kanya ni Boyd para masalinan na ng dugo si Ellis ngunit tumanggi si Boyd. Nagkaroon siya ng ideya kaya naman lumabas siya sa klinik at tinawag ang mga nilalang. Nagsilapitan ang mga ito at nang aatakehin na siya ay sinugatan niya ang leeg nito at ang kanyang kamay at sinabing ang aking dugo ay iyon na ngayon. Nagtawanan ang mga nilalang ngunit bigla na lang nangisay ang nilalang kaya naman nagmadaling pumasok sa klinik si Boyd at sinalinan na nila ng dugo si Ellis. Sinabi ni Kenny kay Boyd na dapat naniwala na lang siya sa mga sinasabi ni Boyd, ngunit sinabi ni Boyd na okay lang daw yun. Kinaumagahan, tiningnan nila Boyd ang katawan ng nasawing nilalang. Sinabi ni Boyd na kunin nila ang katawan nito at ilagay sa loob ng klinik para pag-aralan at baka may makita silang pwedeng gamitin para panlaban sa mga nilalang. Nang buksan nila ang katawan nito, nakita niyang wala itong laman at tuyong-tuyo. Nagtaka sila kung bakit ganon ang katawan nito at wala silang maisip na rason sa lahat ng yon. Samantala, bigla namang nagkasakit ang fiancé ni Christy kaya naman hindi na ito nakatulong sa kanila. Nang magising ito kinabukasan nakita niyang wala na ang katawan ng nilalang at nakitang naglalakad ito. Ngunit isang panaginip lang pala yun at habang tumatagal ay mas lumalala naman ang kanyang sakit. Ang lalaking si Elgin naman ay may panaginip na hindi mawari, na naginip siya na may matandang kulubot na nilulunod siya.